So yun guys, good morning. Pupunta tayo ngayon sa pinuntahan natin kahapon dun sa may cherry blossom. Yung nag-jogging kami. Tapos after nun, diretso ako ng city. Dun talaga sa may pinag-celebrate ng flower festival. Ang dami ko nang dala, isang bag na malaki oh. Parang ito na yung dinadala ko pag pumupunta ako ng Seoul. May baon akong damit, pantalon. Pero ngayon camera pa lang to. Vlogging setup pa lang to. Iba-iba kasing pangkuha, 360. Pag nagbabike ako, yung drone para makita yung lugar. Yan. So, yun lang. Ayun lang talaga yung ano ko. Sa akin naman kasi ayun yung ano ko, parang bisyo, libangan ko. Kaya pagka may gusto talaga akong camera, pinag-iipunan ko. Ayun yung parang ano sa akin. Wala naman kasi akong bisyo eh. Inom, konti. Tapos yun, napupunta sa camera. Kasi sa Pinas naman, motor. Eh dito naman eh, wala naman akong motor. Kaya yun. Tsaka yan kasi mga kailangan ko pagdating ng araw. Para pag uwi ko ng Pilipinas. Yan. Dahil gusto kong libutin diba yung Pilipinas, nag-unti-unti na ako ng camera. So ngayon, syempre, nagpa-practice tayo kung paano ba mga video-video, ganun, gumawa ng mga vlog, pang travel. So yun, nagpa-practice. Ito yung ginagawa natin, parang preparation practice. Yan. Susunod, marami pa tayong dala. Tandaan nyo to, gandong setup pa lang. Diba? Susunod, nakasasakyan na tayo. May mga camera na malalaki. So, yun. On the way tayo ngayon. 11 na, saktong 11. Tapos na rin ako kumain. Parang pupunta tayo ng Sulu. Dami nating dala. Pero puro pang vlog lang. So, all goods na. Ito yung mic natin. Mic check. All goods naman. Magbabike lang tayo. Ganito sa get up natin. No? Siyempre, kailangan naka-jacket pa din kasi malamig. So, yun Lord. Ingatan niyo po ako sa aking pagbiyahe. Yan. Maganda yung araw. Maganda yung mangyayari ngayong araw. So yun, let's go. Ito na yung bike natin na wala pa rin pangalan. Kasi hindi naman sa akin to kaya hindi ko siya mapangalanan eh. Pero pwede naman. So hindi ko pa naiisip. Ang lamig! Ang sarap lang lumabas dito lalo pag ganito. Yung mga nakikita mo nag-ooperate yung mga company. Kasi sila may pasok, kami wala. Parang ano ba yun? Wow, malaya tayo. Hindi tayo nagtatrabaho. So yun lang masarap din pag wala kang pasok. Pero masarap pa din may pasok kasi may pera. Pero minsan talaga masarap mo lang pasok. Masarap nga sana yung walang pasok pero may sahod, no. Yung pinakamasarap sa lahat. Kung mangangarap ka na lang din, ganoon na lang. Huwag na magtrabaho, sahod lang. Kasi pera lang naman gusto natin. Ang sarap sana kung motovlog talaga. May motor ako dito, mabilis ko mapupuntahan yung mga lugar. Siyempre konting piga. Lalo yung city, malapit lang yun eh. Malayo lang kasi binabike natin. Pero all goods din. Ang sarap din pala magbike. Kasi number one, na-exercise ka, then, magugulat ka, lumalakas din yung hita mo. Ayun yung bonus. Kumbaga ayun yung nagigain natin na reward pag nagbabike tayo. Siyempre, wala tayong pasok. Ayun na nga ganun na ginagawa ko talaga. Tuwing Sabado, gala, alis talaga. Ayang, lahat kasi ng mangyayari dito, ito mga gantong season, hindi mo siya mauulit eh. Next year na ulit eh. Ayun o. Yan, dyan tayo magpapalipad. Tambay muna tayo saglit dyan. Tsaka yung may nakalagay doon na Mangyong. Yung naglakad kami ni Kuya Ian kahapon, may nakalagay doon na Mangyong. Drone, masyashatan ng drone. So yun, nandito na tayo. Ayun na siya. Dyan tayo dadaan. Diba? Puro cherry blossom oh. Diyan ko papadaanin yung drone sa gitna. Yay! Sarap, di ba? Tapos nga yung yung mga huni ng ibon. Yung ingay ng ibon lang yung maririnig mo. Sarap, napakapayapa ng lugar. Tapos naglalaglagan yung mga cherry blossom paunti-unti. So yun. Dito lang muna tayo sa spot na to. Ang ganda oh. Yay! Di ba? Dito ako nag-picture nun nung unang first time ko dito sa Korea. Siguro mga 2 months pa lang sa Korea. Gagi, big bike ko. Honda Rebel. Wow! Sarap! Napapli agad ako eh. Nakita ko eh. Ganun sana, no? Pero soon sa Pilipinas. Big bike. Let's go! So yun guys, ito na yung drone natin. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung drone na gamit ko. Kasi pag gumagawa ng video, tinatanong nila ang linaw daw ng camera. Ito yun, DJI Mino 4 Pro. Pinaka-latest nila. Pagdating sa mini. Lagay lang natin siya dyan at makikita na natin ang ganda nitong lugar.
Ayun, all good sa tayo. Nakapagpalipad na tayo dito. Grabe, ang ganda. Ang ganda niya lalo pag sa itaas. Kasi nasanay tayo, di ba, na ano, wala siyang dahon. Ngayon may dahon. Sarap pala tumambay dito, lalo pag umago. Jogging ka. Tapos ganito yung klima, malamig na mainit. Papawisan ka talaga. So ngayon, hindi pa naman to yung pinaka-target natin. Target talaga natin puntahan yung sa city. Sa may spot talaga ng maraming bulaklak. So let's go, pupunta na tayo doon. So dito, sa spot na to, gamitin naman natin tong Insta360 natin para makita yung lahat. So ito yung Insta360 natin. Ngayon ko lang ulit siya magagamit ng pang video Ginagamit ko talaga siya kasi pang picture na lang. Tingnan may gas-gas tsaka to. So yun. Pero mas gusto kong gamitin to Mas gusto ko siya gamitin pagka pang video talaga. Kasi itong Insta360 na to, hindi mo na kailangan ng mic. Kasi kahit ganyan kalayo, nasasagap yung boses natin yan. So balik lang ako dun, konti. Tapos dyan ako dadaan sa gitna. So may nagtatanong nga pala kung ano mas maganda. Bibili niya Insta360 daw o Action Cam. Na parang ganito yung sa akin. Ito, mas okay sa akin to kasi gagamitin niya daw sa hiking. Mas okay sa akin to, yung 360. Pagka gusto niyo bumili ng camera na all-in-one na, Insta360 bilhin niyo, ito yung ginagamit ko ngayon. Mahirap nga na siya gamitin kasi may isiseta, ano mo pa, basta iayos mo pa, i-edit mo pa yung video, pero maganda, hindi mo na kailangan ng mic, all goods na lahat. Pero may mas maganda pa lang ngayon. Pero pag gusto nyo na nakikita yung buong view, yan, yung bike natin na to, buong bike kita. Ito yung bilhin nyo, Insta360. Pero may bago kasi ngayon hindi Osmo Pocket 3. Maganda din yung kaso pang ganun lang Ito kasi kita lahat. Basta may kanya-kanyang specs yung camera Para sa akin ito talaga yung 360 maganda. Pag umpisa ka pa lang, tapos pang kalahatan na, daming lumalabas ngayon nakita nyo may mga tao. Sa gantong season pala sila lumalabas. Diba? Ganda. The Magic Hour. Nagbabagal din yung mga sasakyan pag dumadaan dito So picture muna tayo sa 360. Maganda to kasi 360 pang picture. Kita lahat. So let's go. So yung gagamitin kong audio dito, yung sa 360, hindi naka-open yung camera ko. Ganun nyo, wala akong mic na gamit, walang nakakabit na mic sa kanya. Yung built-in lang na yung sa 360. Pero yung boses ko na to, naririnig pa rin. Yan. Ganyan kaganda yung sa 360. Dito kami naglalaro ng basketball. Yan. Kaso bawal. Sarap mag-bike. Cherry blossom. Mabibilis talaga magpatakbo yung ganun kasi express pass kasi yun so yun, nandito na sa city, di ba? Parang hindi pa tayo nagbike, ang bilis lang. So tulak ko lang muna tong bike para pahinga na din ang hita. Bicol J Diyan kami pumunta nung Dragon Festival, yung may malaking dragon. 6.4 km. Lapit lang. Pagka nabitin pa ako sa gala ko doon, sa flower, basta doon sa may, hindi ko kasi alam kung ano pangalan ng lugar na yun Basta doon sa pinagganapan ng flower festival, sa pupunta natin. Pagka kaya pa ng oras, punta tayo sa Bicol J. Maganda doon yung may malaking dragon. Di ba ang safe lang magbike? May ganito kasing way Daan ng
ano, may daan ng bike. Tapos sa kabila, dito daan ng tao. Safe kang makakapag-bike-bike. So yan, dito na tayo. Kasi kuya, naka-short na lang ah. Tingnan nyo naman. Diba? Puro cherry blossom na. Diyan na yun. Marami ng tao dyan. Tamang tambay lang sila dun sa gilid. Oh. Tapos may mga nalalagdag na cherry blossom. Mawawala talaga yung pagod mo pag ganito eh. Pag ganito yung nakita mo. Oh. So ito yung nilalakaran natin. Ito yung point of view ko. Tingnan nyo. Yung paglagas-lagas niya, konti-konti pa lang eh. Ayun o, makikita nyo. Diba? Ang kapal. Ang kapal na. Nung nandito kami ni Kuya Gerald, hindi pa ganyan kakapal. Nung nakaraang linggo. So ngayon talaga yung ano niya, bloom. Ngayon yung peak season niya ng pag-bloom. So yun, babaking ko na. Baka may stoplight na naman eh. Karera kami ni tatay oh. Panis. Bang, bang. Grabe! Ang ganda boy! Nakataas ba yung view ko? Tingnan nyo naman oh. Ang kapal! Grabe! Ganda! Sheesh! Parang ayaw mo na lang ano eh. Ayaw mo na lang ano, magbike. Grabe, ang ganda niya. Sulit. May mga ibang lahi oh, mga Nepal ata to. Siyempre, picture-picture, post-post na. Cherry blossom. Kanya-kanyang profile na yan. So, siyempre, magpipicture din tayo. Maganda sa atin, hindi natin kailangan ng photographer. Didikit lang yung cellphone ko. Diba? O, bakal yan eh. Bakal yung nasa likod yan. Maangas tayo eh. Tapos, set mo lang yan ng timer. Ayun yung ano natin. Ayun yung secret weapon talaga natin. Set lang natin ng timer. 10 seconds. Oh, yan oh, di ba? Oh. Yun oh. Oh, di ba? Kaso naka-portrait. Uy, ganda, boy. Panis. Panis kayo, cherry blossom yan. Eh. So, yun, tapos na tayo mag-picture-picture. Angas, grabe. Ganda. Ang sarap sa mata tingnan kasi kulay puti eh. Sa labas pa lang tayo niyan ha. Ito pala yung kalsada. Pasok tayo dito sa loob. Ayan. Dito kami may nakitang ano eh. Yung nagpa-picture ako sa ano ba yan? Sa foreigner dito yan sa game yan. Tapos ito, sarap maglaro oh. Open field lang sila na pwede yung pag-footballan oh. Sarap mamuhay dito sa Korea. Ayun yung sa kalsada, cherry blossom. Dito tayo mag-iikot-ikot sa loob na to. Ito na yung pinaka-park eh. Loob na to. Kapal ng cherry blossom na yun oh. Kung hindi siya pinuputulan, ganyan talaga siya kakapal eh. Ayun oh. Yung napakayabong niya. Tama na tayo dito sa may makapal na cherry blossom. Ayun oh. Kita nyo naman oh. Lapit tayo para mas kita nyo. Naka-wide kasi tong camera ko eh. Sobrang wide niya eh. Ayun oh. Diba? Kapal. Grabe. Ganda. Kahit saan ka pumesto, pwede ka magpicture eh. Kahit saan ka magpicture, maganda kasi nga cherry blossom yung background mo. Wow. Ganda. May mga playground na pambata dito. Yun oh, yung playground doon punong-puno ng cherry blossom oh. Magsawa kayo sa cherry blossom. Yun oh. Yung iba, sinusulit din yung pagkakataon na to na mag-picture, mga prenup, ganun. Mga picture-picture. Pasok na tayo dito para ma-parking ko tong bike. Ayun no. Grabe no, pumunta ka lang dito sa park nila. May ganyan na setup na laruan. Tingnan nyo naman no. Diba? Dadaan ka sa gitna ng cherry blossom. Grabe, ang ganda. Kaso nakahawak ko kasi yung bike dito, makapag-picture-picture. Boom, boom, boom. Sira. Buti na lang, magaan-gaan tong bike. Ganda. So yun, nandito na tayo. Nalobat yung isang camera. Ito muna gamitin natin. Ganda.
Dadaan ka sa gitna, napaka-presko lang. Hanapan ko lang ng parking tong bike. Dahil ang hirap pagka may bitbit. Ang bigat na nga ng bike ko, may bike pa. Parking lang natin. Ganda. So dito kami pumunta nung nakaraan na Flower Festival. Yung may vlog kami na mini vlog. Hindi lang namin nalibot to. Gano kasi nga hindi pa siya nagbo-bloom. Hindi pa nagbo-bloom mga cherry blossom ng time na yun. Pero Flower Festival nung sineselebrate. Kumbaga hindi siya sumakto sa date. Ngayon siya nag-bloom. Good Beach. Nahilit. Yung may picture ako ng ayan dito yun. Hindi kaya natin pwede lagay ito ng bike. Babaykin ko muna. Hanapan natin ng parking to. Hanapan natin itong parking natin. Big bike. Big bike. Ganda. Yan ang view natin. Hindi na ako magpapalipad dun. Ako magpapalipad. Para sa ito yung tawa. Park natin kahit wala tayong lock. Pwede naman yung view. Wala namang kutuan yun. Diba? Pag may kumuha. Wala yan. Sa Korea tayo. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng park at nakapag-parking na rin tayo ng bike. Yan. Tara, pasok tayo dito sa loob. Dito na tayo sa may lawa. May mini lawa dito. Dito ko nakikita na nagla-live si Sister Lobby. Pag naka-live siya lagi, nag-exercise dito yun. Sabi ko, galing, may ganito palang spot din dito. Tapos yun, nung last Sunday nga, Flower Festival, sinama nila kami dito, mga churchmate namin. Yun, doon ko lang na-discover tong lugar na to. Ganda oh. Tapos, papalipad tayo doon ng drone, sa gitna. Tapos may nagtatanong pala sa akin, hindi daw babawal magpalipad ng drone dito sa South Korea. Sa akin naman, hindi naman. Kasi wala naman ako nakikitang sign eh. Kasi may napunta ako sa Seoul, sa Namsan Tower. May nakalagay talaga doon, bawal magpalipad ng drone. Pero pag mga ganito naman, na public place, wala namang nakalagay na bawal magpalipad ng drone. Kung bawal, syempre maglalagay sila dyan, di ba? Nalagay sila dyan ng signage. So wala naman. Pag nagpapalipad naman ako ng drone, sa mga public na lugar, ganun. Sa amin, sa mga ganun, sa mga liblib na lugar. Pero pagka sa mga city building na alam mong parang bawal, kasi lalabas naman doon, mag-aalarm yung DJI mo eh. Mag-aalarm yun doon sa drone mo na bawal na magpalipad dito kasi ano na to, base, may mga ganun, base na siya ng army, basta may mga ganun, bawal siya magpalipad. Mag-aalarm yun doon. Tapos may mga certain na height lang, kunyari 120 meters pataas, pag lumagpas ka, maka-violate ka na ng rules, kailangan authorized, ganun. Lalabas yun doon. Check mo naman yun dun sa may drone mo. So yun, pag mga ganito public, pwede yan. Pagka pinagalitan, pagka sinaway, hindi, bawal pala, dun natin, malalaman natin. Pero pagka hindi, edi hindi. Diba? So ito yung view dito. Hindi nyo makikita eh. Hanggat hindi makikita ng drone. Diba? Kaya salamat din na invento yung mga drone, no? Hindi na natin kailangan ng helicopter. Dati para makita mo yung ganda ng taas, kailangan makasay ka ng helicopter. Ngayon, drone na lang. So, dito tayo magpapalipad sa gitna. Let's go. Kaso, gusto ko walang tao. Baka magulat sila. Nagpipicture sila. Hindi na ako magpicture sa gitna nakahiga. Diba? Angas. Ang ganda ng tubig dito. Kulay brown. Parang ganyan sa Pinas eh, pag umuulan, diba? Ready na si Agilus na lumipad ulit at mapakita sa inyo ang ganda ng lugar. Let's go, fly high butterfly.
So yun, lobat na. Kaya kailangan ng bumaba. Let's go! Dami na nating shot na nagawa. Very good ka talaga, Agilus. Lupit mo. Bye-bye. So yun guys, all goods na, di ba? Nakapagpalipad naman tayo ng drone na walang sumisita. Sabi nga ni Kong, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Tapos may lumapit na mga pulis, no? Hindi. Kasi pag mga ganito, pwede naman yan, palo pag public place. Tsaka pag magpapalipad ka kayo ng drone, tignan nyo kung may mga nakalagay doon na, basta, pagpasok nyo pa lang sa mga ganung lugar, mga private. Tapos alam mo yung parang, yung basta mararamdaman nyo na yun na bawal magpalipad. Kunyari, malapit kayo sa mga paliparan, ganun. Mga paliparan, syempre, kumbaga kung makaka-apekto yung drone mo dun sa lugar, yan. Hindi naman mahigpit sa drone. May mga lugar lang talaga na mahigpit. Lalo yung mga kasagabal nga sa mga paliparan. Syempre, baka mamaya tumama sa aeroplano, mga ganun. Yung mga pero mga ganito, public, hindi. Huwag kayong matakot magpalipad. Palipad lang. Fly high lang, fly high. Palipad lang kayo ng palipad. Pagka sinita kayo, dun kayo doon kayo madala. So yun, tambay lang tayo dito. Ang ganda yung sarap tumambay. Kahit mainit, parami yung tao. Tapos puro nagja-jogging. Iba dyan. Iikat nila to. Ang laki rin pala. Diba, nakita nyo naman sa drone. Ang laki niya. Hindi siya masakop. 300 meters na yung taas ko, hindi na ako nag-exceed. Kaya pa naman ng sobrang taas, hindi na ako nag-exceed dun. 300 lang. Laki, hindi niya masakop sa sobrang laki. Tapos doon may football pala, tapos may basketball, ang laki. Ang dami niyang field. So, yun. Pahingi muna tayo. Mas dumadami yung tao ngayon. Pahapon, 2:00 na. Mas maraming pumupunta. Mga nagja-jogging, mga gumagala kasama yung mga anak nila, ganun. Parang family bonding. Kasi Sabado ngayon, walang pasok eh. So, mamaya lilibutin pa natin to. Yung doong part, hindi ko na nilibot kasi ang laki niya. Nung nagpalipad naman ako ng drone, kumbaga kalsada, tas malaking stadium, yung laruan ng soccer, tas dito pa ikot, mga laruan ng bata. So ito na lang ikutin ko. Nalobat kasi kanina yung camera ko kaya hindi ko na videohan yung dito. So yun, punta tayo dun, libutin natin. Ano, narinig nyo ba yung mga ibon? Hindi ko alam kung maririnig nyo kasi naka-mic ako eh. Pagka naka-mic kasi, parang mahina lang naririnig nyo. Kumbaga naka-focus lang dito. Nandito kasi yung mic. Ito, tingnan yung mga halaman na to. Parang plastic lang eh. Dito ako dumadaan sa hindi dinadaanan ng tao. Ayun, may mga cherry blossom dun sa gilid. Kumbaga yung cherry blossom talaga yung pang-attract eh. Kasi nga iba yung kulay niya, kulay puti, sarap mag-picture. Pero mas marami pong maganda. Bukod sa cherry blossom pag nandito kayo. Yung mga bulaklak sa mga loob-loob. Ganun. Ayun, parang may mga sunflower pa nga dun. Tapos yun, green na green naman. Baga pag spring, hindi lang yung cherry blossom yung bida. Lahat din ng bulaklak, lahat ng klase ng bulaklak. Maraming klase. Ganda. Pagka hindi kasi spring, lalo pag winter, hindi mo makikita ang ganito yung itsura ng lugar na to eh. Kaya ayun, maa-amaze ka. Lagi kang maa-amaze. Kasi nga, may time lang siya na makikita mo. Hindi siya lagi. Kagaya sa Pilipinas, di ba? Kung ano yung itsura nung, nyari, mangga, ganun talaga. Mga puno, ganun talaga yung itsura niya. Hindi nagbabago. Lifetime na yun. Dito nga, pabago-bago. Sarap sana mag-picture-picture dito pag may camera ka na maganda. Dito ka mag-picture, wala na. Finish na. Kasi ang gaganda na magagawa mong shot dito. Tingnan mo naman yung background mo. Cherry blossom yan. Diba, nagbike lang tayo papunta dito. Kasi kahit saan naman kayo mapunta dito sa Korea, may mga tourist spot, baka mas magaganda pa sa mapupuntahan nyo. Sa amin lang ito. Nililibot ko lang talaga tong lugar namin na ito muna. Libutin ko muna lahat ng tourist spot dito bago ako pumunta sa iba. Ayun, dito ang magandang spot pagka autumn season. Yan, babalik tayo dito sa autumn. Tingnan nyo naman. Ayun, kasi pagka nakakita kayo ng ganyang puno, ayun yung kulay dilaw. Green siya pagka hindi pa autumn season yung paglalagas. Pero pagka time niya na maglalagas, yun. Ganda yan, kulay dilaw yan. So yan, at dahil magpipicture na tayo, gamit na natin tong gimbal natin. Yan. Maganda rin na meron kayo dito pagka gusto nyo, mahilig kayo magpicture-picture.
Yan. May paa na siya. Lalagay nyo lang yan dyan. Yan, ganyan. Tapos, ano siya, gaganon mo lang yung kamay mo. Basta yung ito, gaganon mo lang. Yung sa mga cellphone, pipicturean ka na niya. Ayun o. Diba? Isa pa. Diba? Tingnan natin. Diba? Panis. Tingnan nyo naman. Picture na tayong malupit. Tsaka maganda tong gimbal pagka nanginginig yung kamay mo, yung hindi kayo stable mag-video. Tingnan nyo naman gawa tayo ng video Kunyaring video. Tingnan nyo Yan Diba ito yung parang mga ginagamit ng mga nagbibideo. Pag cellphone lang ang gamit nila. Stabilize. Mas pwede nyo yung galaw-galaw yan joystick. Maganda dito, pwede mong i-track. Kunyari yan, itatrack mo yan. Ganyan mo lang. Di yan. Ito, yan. Matatrack nyo na yan, susundan nyo lang yan. Diba? Sumusunod yung cellphone. Mga kailangan nyo pag nandito na kayo. Para may taga-picture kayo. So, pabalik na tayo doon sa lugar natin. Hindi ko na kayang pumunta ng Biocolje. Kasi, matik, pagpunta ko doon, matatagalan din ako. Kasi mas maganda yun dito Mas maganda yung Biocolje. Kasi doon nga may dragon na malaki. Pinuntahan din namin yun nung Dragon Festival. Kami nila Kuya Jay, Kuya Anthony. Dami kami. Hindi lang makita sa video yung naglalaglagan ng mga cherry blossom. Maliliit lang kasi mata mo lang makakita. Pagka yung camera, kahit sa cellphone hindi siya kita. Sa sobrang nipis niya. Sarap lang, naglalakad tayo dito. Yung parang gusto mong maubos yung laman ng yung MB mo. Kaka-picture. Kasi kahit sang spot maganda Kahit sang pumesto magandang mag-picture. May nakita lang kanina nagpapalipad ng drone, matanda. Yung mga senior ng mga 80 years old. Kulit, para lang naglalaro ng Game Boy. Hindi niya tinitingnan sa screen. Tinitingnan niya lang yung drone niya, parang bagong bili niya lang. Kumbaga gusto niya lang magpalipad, parang ganun. Kahit mga Korean, picture ng picture, syempre, minsan nga lang yung season na to. Ganda. Parang ayoko pa nga umuwi Kasi malayo pa tayo 10 kilometers pa tayo. Ganda nito. Para siyang modern na palasyo. Para siyang AI. Alam niyo yun, pagka pinicturean yung lugar, tas ginawang AI. Ayun Parang makaluma siya, tas pinabago. Ang galing. Parang hindi siya tunay sa mata ko, Tapos libingan lang, Diba? Ang ganda. So yun guys, finally, nakarating na tayo sa ating munting company. Tapos may nakita pa akong doon, leather jacket, tinapon lang. Reno Maparis, dun sa part na yun. Sa company lang din. Tatapon ko sana. Tinapon ko yung lata na hawak. Tapos yun. Kasi leather to Asa pang babae. Pero maganda to. Ganda kasi wala pang sira Kaya tinapon. Hindi siya yung parang nagbabalat. Leather talaga. Grabe. Pinagpawisan din yung katawan ko, tas natuyo agad kasi nga malamig. So yun guys, bali nakauwi na nga ako. So yun lang yung ginawa ko kanina. Tambay, hindi na ako gano'n nakapag-video. Puro pictures. Tapos nilibot ko rin yung lugar. Tapos tumambay ako dun sa may palaruan ng bata. Kasi nakita ko yung mga cute na bata, mga Korean. Mga bata na ang tataba ng pisngi, tas namumula yung pisngi. Yun. Doon ako naglaro. Tapos tinitignan ko lang yung mga bata, ang cute. Tapos yun, nakakasama maglaro yung mga magulang ng mga Korean. Hindi ko lang kasi nabibidyohan, syempre. Nakakayang mag-video pagka ganun, na magbibideo ko sa mga Korean na ganun. Tsaka umiiwas din sila. Dito sa Korea pag nagaganon, pagka nagbibideo ka, umiiwas din sila na, kunyari magpipicture ka, hindi sila dadaan. Parang nahiya din sila. Parang tayo din, kunyari may nagbibideo. Hindi tayo sumasama sa mga video. Tapos lalo sa Korean, syempre ayaw naman natin na masama rin sila sa video natin, iniingatan din natin. So yun lang, pagka mga ganun na gusto ko mag-enjoy, hindi ako nagbibideo. Tapos yun, laro-laro lang sa mga bata.
ano lang, nakapag-enjoy naman. So kahit nakakapagod, talagang pag-uwi ko talagang baba ng gamit. Sabi ko lang gaan. Kasi yung bag ko ang bigat eh. So, ayun. At dahil pa spring nga, ayan, kita nyo naman yung araw. Diba? Ang ganda ng sinag ng araw. Tapos itong mga bulaklak sa ano namin. Namumukadkad na din yung mga iba-ibang bulaklak dito sa company namin. So, sa akin lang, ngayon, ay na lang talaga ginagawa ko. Kasi wala naman kami pasok ng Sabado-Linggo. Kaysa naman magmukmuk lang ako dyan sa kwarto, tumambay, di ba? Walang mangyayari. So, yun lang. Ayun lang sa akin. Basta unti-unti yung explore, malibot yung Korea, paunti-unti. Kasi ang dami. Hindi ka mauubusan ng gagalaan dito. Tsaka magkaiba kasi siya eh. Magkaiba dito kaysa sa Pilipinas. Kasi pwede naman na, parehas lang na sa Pilipinas, ba't ko palilibutin? Dito kasi maganda sa kanila, yung mga tourist spot na ganun, yung mga ginagawa nila na tourist spot. Siyempre bago sa mata natin like cherry blossom, yung mga bulaklak, yung mga tao na makikita natin, di ba? So sa Pilipinas iba naman yun. Sa Pilipinas kasi puro dagat na magaganda, mga ganun. Mga pang ano ba yun, mga nature sa Pilipinas sa inyo maganda. Pero dito mga city, mga susunod baka next year yun, maganda-ganda na yung gagalaan natin ng baka mapunta na tayo mga Busan, mga sa malalayo. Puntahan natin yan. Lalagyan talaga natin ng budget para doon. Yan, Sabado, Linggo. Ayun naman talaga yung ginagawa ko kasi ng first year, yung unang taon ko dito, last year. Ganun, halos lagi ako nasa Seoul. Hindi lang ako nakakapag-vlog kasi wala pa akong camera na Action 3. Nagbablog-vlog ako, video lang. Yung pang cellphone lang, pang TikTok. Tapos minsan di ko din ina-upload. Pero mas maganda kasi talaga yung ganito yung vlog na mahaba. Nakikwento mo, di ba? Hindi naman kasi yan about sa views eh. Hindi yan porket nagbablog ka, gusto mo lagi maka-earn lang ng views. Maganda rin kasi na mahaba yung vlog mo, nakikwento mo yung buong vlog na ito yung pinuntahan ko. Kahit mahaba siya, kahit nakakainip, 30 minutes, kahit ang tagal niya bago yung edit. Pero memories kasi yan eh. So yun lang sa akin na ayun na lang goal ko talaga, malibot yung Korea paunti-unti. Tapos sa mga susunod mag-aral, papasok ako sa school, mag-aaral ako ng Korean language. Para ito na rin kasi, di ba, wala akong pasok ng Sabado Linggo. So susulitin ko yung panahon. Gala ako ng Sabado, tas Linggo aral ng Korean language. Para kahit papaano may nangyayari, hindi nasasayang yung araw. Kasi pwede naman tayong gano'n lang, dyan lang, dito lang, tampay lang dito, walang nangyayari, di ba? Ngayon, napuntahan ko na yung lugar na yun. So susunod na ako pupunta ulit doon kahit next year na kasi na-experience ko na. Tsaka ang ganda. Kung hindi ako napunta doon, pagsisisihan ko kasi ang ganda eh. Nakita nyo naman yung mga cherry blossom. Naglalaglagan siya. So lalagay ko mamaya dito yung video. Naglalaglagan talaga. Kasi napapanood ko yun sa movie. Yan, nanonood ako kanina ng Dr. Slump ulit. Yung cherry blossom na nalalaglag. May experience mo talaga. Napakaganda. Kaya yun, lahat ng mga experience natin dito sa South Korea, sa ibang bansa, bago sa atin. Kaya lagi tayo na-amaze. Tapos pa bago-bago yung season. So yun. Hindi ko alam kung ano pa yung mangyayari sa mga susunod. Basta excited lang ako. Kasi ayun na yung goal natin eh. Malibot yung South Korea ng paunti-unti, hindi naman biglaan. Mga ano lang, ipon din tayo ng mga kailangan natin. Tsaka yung sabi ko nga kanina, parang practice na to. Practice na to sa gagawin natin na paglibot sa Pilipinas. Ayun talaga target eh. Gusto ko lang malibot yung Pilipinas eh. Diba nga lang, mas safe nga lang dito kaysa sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nasanay ka dito na ganun, kahit yun, diba nagpalipad ako ng drone, yung cellphone ko nandun lang, yung bag ko nandun lang, tapos gala na ako. Nandun pa rin, pagbalik ko nandun. So sa Pilipinas din natin pwedeng gawin yun. So yun lang, mag-a-adjust lang tayo sa ganun. So yun lang, tatapusin ko na tong vlog na to. At yun, napaka-solid ng spring season natin. Na-experience natin yung cherry blossom dahil nung unang taon ko dito, hindi ko siya na-experience talaga. So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. At susunod na lang ulit. Ano pala, ngayon pala, tumawag si Kuya Jay. Pupunta kami ng Kage dahil birthday ng anak ni Kuya Joben. So nag-i-invite doon sa Kage sa city. So pupunta kami, 7:30 pa naman. So makapagpahinga pa ako kahit 30 minutes. So bablog ko rin yun kasi syempre bagong experience din yun eh. Makasama natin mga Pilipino dun. So yun, pahinga muna tayo. Bye bye, see you next vlog.